tubig na nakukuha namin doon. So, ang sagot po ng Water District, 8 years ago daw po, meron daw pong study ang Prime Water na magkakaroon ng 10 years from now, magkakaroon na ng nararamdaman nyo na yung pagkawala ng tubig, pagdumi ng tubig, pagbaho na ng tubig, which is nararanasan na po namin ngayon. At meron daw po silang study na ang magiging solusyon ay magpapagawa daw sila ng surface water. And at that time, yung surface water will cost them 700 million. So wala pong pera ang Water District. Kaya napilitan po silang nakipag-joint venture sa Prime Water. So make sense po. At ngayon, sabi ko, 8 years ago na yon, asa na po yung surface water? Wala. Siguro, by this time po, 9 years ago na yung nakakaraan, siguro billions na po ang halaga ng surface water. So, sa term ko po ng 2022-2024 po, doon na po naranasan, 2023, naranasan yung pagkawala ng tubig, pagdumi ng tubig, pagbaho ng tubig. So, nag-call po ako ng meeting at yun na, marami na pong violation. Marami na pong violation ang Prime Water. Ma'am, excuse me, I'd like to acknowledge the presence of our Senate President, Tito Sen. Thank you for coming, Tito Sen. Senator Soto. Go ahead, ma'am. Sorry for the interruption. So, yun po. Tapos, dahil sa marami na po silang violation, nag-decide po ang Water District na ng pre-termination letter sa kanila. So, maraming promises po ang Prime Water na hindi natutupad kung kaya't ang sinabi ko po nung nagkaharap kami na ang gagawa. Kasi sa kamay namin, nakakasiguro kaming magagawa namin yung mga pumping station. Bayaran nyo na lang ang Water District. So, ginawa po namin yon. So, yung bandang south po namin, tapos na lahat yung pumping station, dito po kami sa norte ngayon, hindi pa po matatapos, mga 6 months pa daw po. So, ang ano po namin ngayon, kami na lang po ang gagawa ng solusyon at hinihingi na lang po namin sa Prime Water kasi ang sabi po ng Water District, pag nag-terminate daw po kami, baka singilin kami ng Prime Water ng penalty. Ang sabi ko, bakit tayo sisingilin ng Prime Water ng penalty? Hindi nga sila tumupad dun sa every year po kasi may X amount na supposed to be na i-invest nila. Pero hindi po natutupad. Pero yung projected income nila annually, nakukuha nila. Kwentahan tayo, sabi ko. Baka sila pa yung magbabayad din sila dapat doon. Kasi hindi naman sila nakapag-invest dun sa X amount na napag-usapan. So, kung 50% lang yung na-provide nila, therefore, dapat yung 50% ibigay nila dito. Sabi ko po. So, ang hinihingi ko po kasi syempre para lang po wala ng away at maka-move on po kami. Sana palayain na lang po nila kami. No, sir. Thank you. I'm just interested in listening to your committee. Thank you very much. Thank you. And now, let's move on to Municipality of Marilao, Bulacan, Honorable Mayor Jen C. Mayor C. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mr. Chairperson, Senator Tulfo, sa ating po mga kagalang-galang na senador, Senator Riza Hontiveros, Senator Tito Soto. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagsalita sa ngalan ng bayan ng Marilao. Ang tubig po ay hindi produkto na basta't binibili. Ang tubig ay karapatan, pangunahing serbisyo na dapat garantisado sa bawat pamilyang Pilipino. Whether water service is public, private, or a joint venture, the bottom line is the same. May malinis man tubig sa gripo, sapat at abot kaya, araw-araw, walang kaba. Sa ngayon po sa Marilao, sa Loma de Gato, sa Og, Lambakin, Poblacion 1 at 2, Abangan Norte, at Sur, Lias, Bensa 1 at 2,
Santa Rosa 1 at 2 at iba pa, napakarami pong pamilya hindi nakasagot ng oo sa tanong na yan. Marami ang tuyo ang gripo buong araw. Kung may tubig man, alas 2 o alas 3 na madaling araw na. Minsan maputik, minsan may amoy. May mga paaralan pinaikli ang klase. May mga negosyo, kainan, laundry shop na mga namumugi. Para sa karaniwang Marileño, ito ay araw-araw na sakripisyo. At ito po ay sa kabila ng kasalukuyang joint venture agreement ng Manila Water District at Prime Water, isang kontratang dapat sana ay magdadala ng mas malawak at mas maayos na serbisyo. Pero sa implementasyon, nakita po namin ang butas, kulang sa pananagutan, kulang sa transparency, at kulang sa parusa kung may pagkukulang. Hindi lang malinaw ang nakakaranas nito. Sa mga ulat ng COA, marami sa mga GBA sa iba't ibang bayan ang may kaparehong issue. Kulang sa pag-aaral, hindi ang gobyerno, at lalo nawawala ng boses ang publiko. And to share lang po, the first time po I assumed as mayor, so I talked to Prime Water and our Marwadis, and I requested them, or I asked them, why not sabay-sabay pong gawin yung mga problema ng tubig sa bayan po natin. And I think the bottom line ko is, the problem po yata is budget. Yan, kulang po sa budget. But anyway po, dala ko po ang tatlong pangunahing mensahe at 6 na mungkahi. Una, hindi po ito isolated case. Marami pong LGUs ang may kaparehong karanasan. Kung paulit-ulit na palpak ang modelo, huwag po natin isisi sa consumer, ayusin natin ang sistema. Ikalawa, accountability is non-negotiable. Kung private operator ang may hawak ng serbisyo, kailangan buo pa rin ang kapangyarihan ng publiko. May performance ban, kumpleto, may service standards, may independent audit, may parusang may ngipin. Hindi pwedeng habang 25 taon ang kontrata, palusot lang po ang serbisyo. Ikatlo, kailangan po ng agarang ginhawa habang inaayos ang sistema. Hindi pwedeng hintayin pa ang 3 taon bago makaligo ang mga anak o makapagluto ng maayos ang mga tindera sa palengke. Kaya heto naman po yung aming na panukala. Number 1, palakasin ang regulasyon. Bigyan ng malinaw at matibay na mandato ang LUA o isang regulatory body para magtakda at magpatupad ng service standards, may audit at penalties. Number 2, ayusin ang patakaran sa JVAs. Dapat may competitive process, bawal ang secret deals, dapat may feasibility study, public hearing at malinaw na terms. Number 3, protektahan ang consumer sa singil. Kung palpak ang serbisyo, dapat may freeze sa rate hike, may rebate or bawas. Number 4, bigyan ng boses ang publiko. Magtatag ng Local Water Service Council na binubuo ng LGU, Water District at mga representante ng mamamayan. Number 5, gumawa ng ligtas at malinaw na exit strategy. Kung talagang hindi na kaya, dapat may proseso para tapusin ang kontrata, may tulong ang national government para sa transition. I think sa contract po kasi pag bigla siyang terminate, magbabayad po tayo, no? And we have to compensate them or pay them an expiration payment hanggang hindi po nila na-recover yung kanilang investment. So medyo onerous po talaga yung contract. And number 6, magbigay ng agarang tulong. I-deploy ang mga tangke ng tubig, communal tanks, genset sa pumping stations at regular na testing ng DOH. Lalo na sa mga pinaka-malubhang barangay. Wala po tayong sinasabing bawal ng partnership. Ang sinasabi lang po namin, ang serbisyo dapat hindi nakakalimot na tao ang pinaglilingkuran. Kung kaya ng private partner ang mataas na standards, welcome po sila. Kung hindi, gobyerno po sana dapat ang may kakayahang pumalit. Para po sa mga nanay nagigising sa oras ng gabi, para abangan ang patak ng tubig, para sa mga batang umaasang may maayos na paligo bago pumasok,
Tulungan po ninyo kaming gawing turning point ang crisis na ito. Bukas po ang aming bayan sa pakikipagtulungan. Handa po kami magbahagi ng data, sumama sa working groups, at maging pilot site para sa mga reforma. Sa huli, tubig po ang pinag-uusapan natin. Hindi negosyo, kundi buhay. Maraming salamat po at naisumite ko na rin po ang kopya ng pahayag na ito sa inyo pong sekretariat at handa po akong sumagot sa inyo mga katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor C. At ngayon naman, dumako tayo sa last na local executive na magsasalita mula sa Santa Cruz, Laguna, si Mayor Benjo Agarao. Mayor? Good morning po, Your Honor. Good morning. Umaga po. Katulad po ng reklamo ng aking pong kasama na executive po sa mga bayan-bayan. Una po, hindi ko po maintindihan kung bakit nakipag-joint venture ang Santa Cruz Water District sa Prime Water. Nung pong mga panahon na yun ay maganda naman po ang kanilang serbisyo at kumikita naman po ang local water district po. Naging sagot sa amin, kailangan daw po kasi nila ng pondo para makapag-tayo ng facility po ng surface water facility. So, sa tingin ko naman po, hindi naman po kinakailangan makipag-joint venture sapagkat pwede naman po sila mag-loan. Alam ko, pwede rin mag-loan sa luwa. So, hindi ko po talaga maintindihan. Ito pong problema nito, ininana ko lang po, kaya po, nung una po kung umupo, ay inaksyonan ko po yung reklamo ng aming mga kababayan sa Prime Water po. Kaya po nakipag-ugnayan po ako sa Santa Cruz Water District upang alamin ang status ng kanilang joint venture agreement with Prime Water. Nag-submit po sa aking tanggapan ng Santa Cruz Water District ng comprehensive report ukol sa services ng Prime Water na binubuo ng reklamo ng mga water consumers at status ng mga pumping stations na nasa ilalim po ng Prime Water. Ang inyong lingkod ay nagsagawa rin ng sariling investigasyon at pakikipagpanayam sa iba't ibang sektor ng bayan na pawang consumers ng Prime Water. Napatunayan po ng resulta ng aking sariling investigasyon ang poor at bad services ng Prime Water. Ano po ang uri ng serbisyo ng Prime Water na resulta ng aking investigasyon? Una po, marumi at may kulay ang tubig na lumalabas sa gripo. Hindi maaaring gamitin sa pagluluto ng kanin at iba pang gamit. Prolonged and widespread water service interruptions sa households at mga commercial establishments tulad ng restaurants, banks at iba pang establishments. Inadequate water pressure and water quality, public health and sanitation risks dahil sa unreliable access to portable water at majority po ng 17 pumping stations ng Prime Water ay poorly maintained. Even po yung mga generator sets ay hindi na po gumagana. Kaya pag nawalan po ng ilaw, ay wala rin po na lumalabas na tubig sa mga kabahayan. Ang naging action po natin ay noong po September 10, 2025 ay nag-issue po ako ng show cause order sa Prime Water bilang pagpapad sa due process upang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ukol sa mga reklamo ng mga mamamayan sa masamang services ng Prime Water. At kung sakali na ang kanilang paliwanag ay hindi sapat o hindi satisfactory, ay akin po masususpend ang business permit at license ng Prime Water. Bago ko po nilabas ang nasabing show cause order, ay masusing pinag-aralan ko po ang aking legal team kung ang LGU ay may kapangyarihang isuspend o i-cancel ang business license at permit ng Prime Water kahit na mayroong joint venture agreement ang Santa Cruz Water District at ang Prime Water ukol sa management at operation ng water system ng Santa Cruz. Kalapit po dito ang aking legal opinion na nagsasaad na ang LGU ay may kapangyarihang isuspend o i-cancel ang business permit sapagkat the exercise of police power prevails over contractual rights. Noong pong September 13, ay sumagot po ang Prime Water sa aking show cause order nagsasabing ng kanilang depensa. Subalit sa aking pong pananaw at masusing pagsusuri ay hindi ito may paliwanag at nabigyan linaw at hindi natugon ang mga reklamo ng mamamayan ng Santa Cruz. Sa ngayon po, dahil sa persistent unresolved problems sa services ng Prime Water, handa na po yung lingkod na isuspend ng business license at permit ng Prime Water habang hindi nila nabibigyan ng lunas ang complaints ng water consumers. At ganun din po, tinanong naman po natin ang Santa Cruz Water District kung handa ba sila at kaya ba nilang serbisyohan ng mamamayan
ng bayan ng Santa Cruz at sagot naman po nila ay